Hello, good morning mga kaulmigas ng Leyte, mga plantito-plantita dyan. Ito na yung aking pinat na sanga dito sa ginawa kong bonsai. Tuyo na po siya, pinagkatinga natin, pwede na natin siyang itanim. Dahil itong adenium ay hindi kailangan na bago mo siyang cut, tapos itatanim mo kagad. Tapos lalagyan mo ng tubig, malalantak po siya. So, ang kailangan dito, mga 1 week, no? O ito, sobrang 1 week na po ito, pero buhay pa ang mga dahon niya. Ibig sabihin, madali lang siyang mabuhay dahil hindi po siya ganta. So, ang kailangan naman natin dito, dumami kayo nito. Para dito natin siya lalagay sa taas na bahagi. Para yung gamot niya, yung ugat niya, ay mag-form dito pababa. Pababa ang mga form ng ugat niya. So pag bubuhay na siya, yung ugat niya talaga ay mayroong form. No? Kaya wag natin siyang ibaon ng gusto. Kailangan natin lagyan natin siya dito sa babaw, tapos nasa lupang lupa dito. Yung gamot niya, yung ugat niya ay pababa. Pag iso na ang kanyang mga ugat, at bumababa na dyan sa gilid, mga ilang years, matagal. Dahil ito, 9 years na po ito ating mga bonsai, ha? Itong pinaka-mother, ito, 9 years na po ito. So matagal mag-proseso ang bonsai. Pero kailangan lang, tanggalin mo na siya pag nakita mo na yung ugat niya ng malaki. At yung mga ugat niya ay nakikita na natin, pwede na rin natin itong tanggalin. Bago natin, ililipat naman siya ng lupa na nakahang yung mga ugat niya. Katulad nito, nakahang ang ugat niya. So, ito ang dapat gawin lang ha, pag gusto nyo matuto paano mag-alaga ng bonsai. O, ayan. Nakahangir siya, nakahangir. Para yung ugat niya ay direktang pababa. No? Okay, ayan. Ganun lang kasimple ang pagbubonsai. Dahil nung unang panahon, hinayaan ko lang rin itong mga alaga ko na dito ko inilagay sa mga plastic. Kaya nang makita ko sa tutorial sa mga bonsai maker, kaya tinanggal ko siya sa aking sinisidlan. No? Pinaangat ko po ang gamot niya, pinuha ko yung mga gamot niya. Mayroon na po akong mga video noon na kung paano ko siya inaangat. Yun po ang naging idea ko kung paano mag-bonsai ng adenium plant. So ayan o, kailangan mo lang siya diyang ilagay sa ibabaw ng plastic 1.5, no? Kailangan hindi siya magalaw ha, kailangan permanente po. At huwag mo na siyang lagyan ng tubig dahil yung lupa na ginagamit natin ay medyo basa po. So, hayaan natin mga ilang weeks, ilang linggo. Kailangan naman niya yung palaging tuyo. Dahil itong adenium plants ay sweet plants po siya. Matubig siya, no? Matubig ang kanyang katawan. So, hindi siya kailangan ng maraming tubig. Hindi siya kailangan palaging dinidiligtan. So, yun po ang nangyari nung sa akin nung una. Marami kasi kung tinatanim eh, gusto kong magparami ng adenium. Hindi natin alam na pag naglagay tayo ng tubig, lagi natin siyang binabasa ay nalalantak, kaya pala namamatay. So itong mga ito 9 years na rin ito, itong mga mother niya. So nang makita ko yung tutorial, kailangan pala ipag-cutting. So kailangan i-cut, no, ang mga sanga niya, huwag pahabain. Para ang form niya po, pag nagbulaklak na, ay buo. Ganito lang pag-bonsai ha. Ito. Hayaan natin ito mga ilang minutes bago natin siya didiligan para direkta po ang kanyang pagkabuhay. So ayan, ang ating mga bonsai ayan. Maganda sila tignan dahil yung mga ugat niya ay naka-form po. So natin itong lapitan, no? Ayan. Yan na po siya. Tapos yan ang mga bonsai na natin, no? Ayan. Yun ang form niya, no? Yung may umuuslit na
gamot. O, yan. Tapos yung isa. O. Tapos ito. Ayan. So, malalim kasi ang pinagbaunan natin hanggang dito nung una sa isang malaking plastic container tulad nito. So, nung makita ko sa bonsai tutorial, no, kung paano gawin, ayan, pinaangatan natin siya. At itong mga pot na ito ay tayo lang po ang gumawa, no. Ginawa ko ito nung pandemic. So, marami akong mga ginagawang pot na ganyan. At mabinta naman nung kapanahonan ng pandemic dahil maraming nahuhumaling sa mga halaman. At isa na rin tayo doon sa nahuhumaling sa mga halaman. No? Ayan, no? Ayan. Yun po ang form niya. So, kailangan pala siyang palabasin at iangat. So, dito naman, kasi mahaba sila, pinutol natin. No? Ayan, yung mga pinagputulan natin. O, ayan. Marami na siyang sanga-sanga. Marami na siyang branches. So, pag ganitong klase na, pagkatapos na siyang magbulaklak, pwede na siyang katingan, no? O, ayan, no? Tingnan nyo yung branches niya. O, pinagkatingan natin. Ayan. O, kasi mahaba na siya, humahaba na siya. So, pinagkat natin para maging maiksi lang. So, ayan. Pag namumulaklak sila, ay nasa form lang, tamang forma lang, no? Hindi wild. Ayan pa, oh. So, yan lang kasi ang aking mga alaga ditong adenium plants. So, pagkatapos nito magbulaklak, ay siyempre cut na naman tayo. Magka-cut naman tayo para hindi siya magwa-wild, no? Tulad nito, pinag-cut na natin siya dito. So, kailangan na natin siyang katingan dito, no? Huwag maghinayang dahil yung pag-cut nyo ay mayroon ding mga uusli na mga branches niya. So dumarami yan tulad niya, no. So ayan na. Yan po ang ating adenium plant bonsai. So natuto lang rin akong magbonsai nang makita ko ang bonsai tutorial. So ayan po. Thank you very much. At mayroon po na tayong ibang mga klaseng bonsai na ginagawa, yung dakit. Nandun yung mga dakit natin, no. Yan. Ito po ang ating mga bonsai, no? Bonsai sa dakit. So yung tinatawag nila na balete. Inilagay natin dyan sa bato. Ayan. Ibang uri siya ng balete, no? At next day ay mag-unwiring na po tayo dito dahil bumabakat na yung pinagtalian natin. Dahil maganda po pag tinalian natin siya. Pinasunod natin siya sa form. Ayan. Itong bakat-bakat na ito ay galing po ito sa mga pinagtalian natin dahil pinasunod natin siya kung saan natin siya gustong pasunurin, no? Pag mayroon na siyang wiring. So ganito, pwede mo siya i-bend. Ayan, i-bend mo siya para sumusunod siya sa forma. Yung iba ay tinanggalan natin, no? Dahil medyo bumabakat na ng husto. Pero maganda siya tignan pag may bakat-bakat. So siguro pag lumalaki na yan, mawawala na yung mga bakat niya. So mag-unwiring tayo next day. At tapos ito pang isa, no? Ayan. Malago na ang aking mga bonsai na balete. Ibang uri ito, ibang dahon po ito. At ito. At ito naman iba. So, meron pa dito. Ayan, nilagay natin sa bato talaga. Diyan natin sila binubuhay sa bato. So, yung iba, ibang form. Ayan po. Ito, iniligay lang natin dito yung mga pinagkatingan natin. Madali lang mabuhay itong mga balete na ito. Ayan. Yan po ang original nyo. Yung gamot niya, yung ugat. At pinakorb natin yan, no? Tulad niyan. Nagyan natin ng mga wiring para mapasunod natin siya kung saan gusto natin siyang dalhin. Ayan yung mga bonsai ko. So, mahilig kasi ako sa mga halamang dakit or balete. Ayan, o. Yan ang ugat niya, o. Ayan. Excuse me. Lumalabas na yung mga ugat-ugat niya at sumasayad na dyan sa lupa.
O, dito kasi nalagay natin siya sa ilalim. So, linagyan natin siya ng plastic, no? Para yung ugat niya ay mapahataw natin. Katulad niyan. Napahataw natin. Pagtanggalan natin ng plastic, tinatanggalan natin ng plastic at sa kalupa, makikita na natin yung form ng ugat niya na nakababa. So hanggang dito, tanggalin natin tong plastic nito. Hanggang dito, pababa, so makita na natin ang ugat niya. So yan. Tapos mayroon pa tayong dapat tanggalin ng mga wire dyan. No? Ayan. Bumabakat na yung mga wire dyan. Yan ang pinagkatingan natin. Yung pinagbakatan ng wire. Yan. Maganda siya talaga tingnan. So ito. Yan lang kasi ang ating hilig dito na trabaho. Ang pagiging bonsai lover. So thank you for watching. Good morning. So maraming salamat po sa inyong panonood sa aking video, no? Thank you. At maraming salamat mga bonsai lover, plant lover, plantito, plantita dyan. Good morning.